May buntag mga suking tipaminaw dinhi sa DYSR 95.1 FM Dumaguete. Mao kini ang Cornerstone Believers Radio Program. Ako si Evangelist Jekin ug karong kabuntagon kauban nato karon si Teacher Faith, Evangelist Mabin ug sa kanunay Dr. Faulkner Faith. May buntag. Mayong buntag sa tanan. I like to take the time, of course, alang sa pag-invite nato Teacher Faith sa atong mga kaigsuonan og mga higala nga naminaw ka nato karon sa ato nga programa to follow our YouTube channel, that's Music Generation Official. Naka atong music video na Teacher Faith. Amen. Lantaw mo. Present. Bulungan niyo si Teacher Faith. Pag nahanap yun na, nahanap ko na si Faith. I found Faith. Makita niyo dito, magpa-preview na siya ninyo, no? Wow. Ano sa man, Teacher? Free braces? Ay, muchat rin na siya mga kaigsunan. Ibutan rin lantaw mo na bulungan ninyo YouTube channel, Music Generation Official. All our songs, like the one you heard kanina, inyong nadunggan kanina, available sa tanan nga major streaming platforms. That's gonna be Spotify, Apple Music, YouTube Music, no? And you could also buy the songs via iTunes. Pwede ninyong mapalit ang songs mismo. And don't forget to follow our Facebook channels. We have CB Church Connect. We also have Music Generation o natay sa Music Generation itself, Unworldly Thoughts, and ayaw kalimot ang Sips of Scriptures. Oh, very good. Nice pagka-blending to, no? Good morning. Atong i-greet atong mga kuyog diri sa live sa. Kinsa kuyog nato karon Teacher Faith. Tanay mga nang comment na dira. Okay, say hi to them, be. Hi lang. Hi ni Athena, no? Good morning ni Manase, ni Charmaine, ni Dana. Kinsa pa Teacher Faith? Ni Ma'am Rosemary, Hilda. O si Rosemary. Kinsa pa? And May Kabala, Very Mayong good. Buntag. Kinsa pa? Rosemary. Then the speakers. Naapata si Sis Jerilyn, good morning. Richie Peñas, Mayong Buntag. And Christy Ramirez. Uy, is Mayong watching. Good morning, Christy Ramirez. No, from Cebu land. Good morning sa tanan. Okay na? Okay na? Okay na. Okay na. Wala na kay special mga friends di Ay, Teacher Faith ngayon. basi mga na greet dira niyo. Teacher Faith. I-greet mo mga friends mo, mga barkada. Para naman sa my friends. Pag naikwa, no? Erenia. Yes, good morning, Arinia Sir Batulay Nia. Perez, good morning. Gikan pa na, Ilog. Mhm. And si Francisca. Good morning. Sige. Pagam po sa ta. Heavenly Father, salamat ninyo sa iyong kabuntagon, sa kusog, sa mayong panglawas, sa pag-ayo nimo sa tanang balatian, sa paghatag og kalinaw, kalipay, paglaom, panaghiusa, kustisya amahan sa matag Filipino dinhi sa Pilipinas. Yes. Salamat sa iyong paghari sa Kongreso sa Senado, bisan pa manamahan sa Malacanang Palace. Among ikalipay ang imong intervention, ang imong divine intervention for our nation. We praise you for your love, for your guidance, for the peace that you give sa matag usa. Among ikalipay amahan nga ang imong pulong wala usab nimo kini nga tugutan nga malubong o ma-disregard sa matag tao. Hinuon na ning kamot ka nga madungog kini sa tanang katawhan gikan sa pinakabata hangtod sa pinakatigulang amahan. Salamat nga ikaw nagpangga og nagana-disiplina sa mga Filipino. Salamat sa iyong pagtulid ug sa imong pag-divulge sa tanan nga mga kurakot nga mga individuals sa among nasod. Yes. Among ikalipay amahan ang imong pagtagad sa national crisis sa Philippines. Giyahe kami, tuloy kami kabuntagon sa mong pulong, pasabta kami sa among mga buluhaton, sa angay namang buhaton, aron ikaw mo'y mahimaya o malipay sa among mga kinabuhi. Kini among giampo, gipangayo kanimo. Sa ngalan ni Hesus Kristo nga among hari o Ginoo, guban sa tabang sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Sa mga kausapa, mga higala, maayong buntag kanyong tanan. Yes. Dining kabuntagon natong sigutan ang Exodus chapter 7 verses 6 and 7. Yung duha ka bersikulo lamang
Ato ang tagaan o pagtagad nining sa iyong kabuntagon. Paligsunod ba sa Evangelist Mavs English nga translation. Yes. Verse 6. So Moses and Aaron did just as the Lord had commanded them. Moses was 80 years old, and Aaron was 83 when they made their demands to Pharaoh. And Evangelist Jiken, paligog pa sa Cebuano nga translation. Nagingon dinhi. Gituman ni Moises ug ni Aaron ang gisugo sa Ginoo kanila. Si Moises nagpanuigon nag 80 ug si Aaron 83 sa dihang nagigsulti sila sa hari sa Ehipto. Okay, ni kabuntagon mga higala daghan mo makatunan actually. Duha ra ni ka bersikulo pero daghan mo makatunan. Unsa giniingon ti Sir Fred sa Cebuano? Gituman ni Moises ug ni Aaron ang gisugo sa Ginoo kanila. Bersikulo 7, si Moises nagpanaigon og 80 ug si Aaron 83 sa dihang nakigsulti sila sa hari sa Ehipto. Mga edad nila ba mga puro ng 80 ba? Mga pa'y pagsugod nila og nga response sa tawag sa Dios. So, indot niya yung kabutagon karon. Ato ang topic ni nga devotional na to, mga higala mao ang steps of God's servant. Ang mga steps sa mga alagad sa Diyos. Steps of God's servant. Tuluran ni kapi yung timanan mga higala. Preparation, presence, and purpose. So dili mismo ang dili siya mismo ang step, pero ako rin tuyo para sayo lang siya memorize. Natagad siya ninyong easy kayo nga pang-memory. Sa evangelist out sa teacher faith, steps of God's servant. Steps of God's servant, preparation, presence, and purpose. So magkuha ni mo ning tulo ka teacher faith, di na ka maglisod sayo na siya. Okay. Ang Exodus chapter 7 verses 6 to 7. Kita to diha that Moses and Aaron are preparing to confront Pharaoh. Nag-prepare sila aron sa pagkatubang silang sa ilang hari sa Ehipto and to declare God's power to deliver Israel from slavery. Though the moment is filled with uncertainty and divine mystery. Kay ikaw ko sugoon niya, may magisugo ni mo diha, manindahiran na siya kuhan, chicharon ni mong ingon nga buhiin ng mga baboy. Buhiin na diha mga kuhan diha, mga anay. Dili man gud hari mo na niya pinakagamahanan silang panahon sa yuta, sa kalibutan. Dahil ingnon nga kabuhian ng mga Israelita nga gipang-ulipon. Kita na to sa verse, i-highlight niya ang foundational pattern. Doon na pattern nga maghatag og pundasyon sa ato ang pagtuo. Unsa? Nga ang Dios mo equip sa iyahang mga alagad. O kanang word nga presence to your faith is he remains present with them. Bisan pag magkinaunsa ubanan ka sa Dios, iyang presensya naa nag-uban. Ug ikatulo, he invites them into a larger redemptive purpose. So kita nimo diha that God equips His servant, remains present with them, and invites His servant into a larger redemptive purpose. So kini nga tuang pagisgutan karon modala ni nato sa pagsabot to consider how God prepares His servants, accompanies them, and aligns their lives with His greater plan. Kung ikaw mamati din nga minsay makasabot ka nga i-prepare ka sa Dios, ubanan ka sa Dios, ug itunong itakdo sa Dios ang imong kinabuhi alang sa iyahang katuyuan. So pag ingon sa English nga standard version sa ASV mga higala, Moses did as the Lord commanded him. He and Aaron went out and stood before Pharaoh, and the Lord hardened Pharaoh's heart, and the Pharaoh did not listen to them as the Lord had said. Kini nga ang context ni ini nga mensahe na ang Dios nag-commission ni Moses and Aaron to confront Pharaoh and demand Israel's release. And dunay experience Moses ni ini, natin isang hesitation
Nagdili siya sa Dios, nagpadili siya, but God reassures Moses of His power and presence. That's why ang narrative nag-emphasize that human weakness is not a barrier when God's authority is at work. Kung sa ibingon mangunta na ibabag tao ra mga di na kunin mahimo, pero kung ang Dios mamuhat siya ang iyang otoridad, makita na to nga walay lisod sa iya. And ang theological context nini mga higala, mao nga God's power is sovereign over Pharaoh and Egypt. Kung sa ito easy nga pagsabot ibad ma'am sa sovereign. Ang sovereign actually power mga po na siya, pero dili siya power bitaw nga sama sa pag-perform ng miracles, but usa ni siya ka gahom sa paghimog mga desisyon pagkaman og pagmando, like ningon sa Pilipinas democratic nga government, ang sovereignty gikan sa mga katawan, unlike sa theocratic nga form of government nga ang sovereignty gikan sa Dios. So mingon tag sovereign kay ugnay mga desisyon diri, mga desisyon gud gikan sa mga tao. Tungod kay democratic ta nya republican po ta, ang di mo pwede ang talang tao may desisyon mo na natay mga representatives, mo na natay mga politicians nga gipang butang nga mo representar sa matag tao. Okay. Doon ay tulo ka mga steps ato ang sigutan karon magmingon tag steps of God's servant. Katong tulo ka pi sa tao na to ani nga tulo ka pi na to nga gisigutan maong preparation, presence of purpose. Number 1 sa mingon tag preparation, obedience in God ordained action. Pag mingon tag preparation to your faith, kinahanglan ang obedience in God ordained action. So unsa may gipakita sa verse nga tong gibasa? Moses and Aaron, matud pa sa English, gituman ni Moses ug ni Aaron ang gisugo sa Ginoo kanila. Alang word gituman, unsa man sa English gituman to your faith? Obey. Obedience. Obey. Ha? Lisod kisa na naman nga tawgon kag alagad sa Ginoo nga di ka mo obey. Ginsong ko na pagunahon na ni mo evangelisikin. Ako alagad ko sa Ginoo. Alagad sa Ginoo di makamutuman. Mo. Di ba ulaw lang paminawon teacher faith nga doon ay mga tao mangangkon sila nga sila kuno alagad sa Ginoo pagsugoon di mutuman. Nanad sila magsupak-supak. Ingnog pagpastingon mukaon hinuon. Oh no. Unsaon pagkalagad sa Ginoo na teacher faith. Tagay ko na kog imuhang ribatal na. Go teacher faith. Lisod kaayo Dr. Faulkner nga mingon ta nga naay usa ka alagad sa Ginoo nga maglisod og tuman sa sugo og kabubuton sa Dios, kay kung dili siya makabalo nga motuman sa sugo gyud or sa mingon ta sa iyahang pastor ba, maglisod gyud siya og dumala og mga tawo, so imposible kayo nga naay impact siya aning kalibutan na isip nga alagad sa Ginoo or wa gapatuyang ra gyud pod aning kinabuhi-ap gyud pod. Hinali mo ganun siya. Kasagaran sa expectation sa mga tao. Ingon sila, kung ang Ginoo direct musugo na ko. Kung ang Ginoo direct musugo na ko, mutuman ko. Even for how many days na tanggasulti diri nga, bisan gamay, ang Dios wala ni direct istorya ni Paraon. Wala siya ni direct istorya sa mga elders of Israel. Ang iyarag istoryahan gani, si Moses. Wala din siya ni direct istorya ni Aaron sa mga instructions dito ni giagi ni Moses. Si Moses ginani sa Dios, sultihi si Aaron. Then ingna si Aaron nga siya may mamaba nimo karon siya may musulti sa Paraon. Katong ni present sila nga ipamatuod nila nga sila Moses gusugos Ginoo. Si Moses nga tubang sa mga Israelita dili gini ang Dios may nag istorya. So makita nimo ang protocol sa pamaagi sa Dios. Dunay mga tao na anad sila nga ilang unonan nila nga tawgon sila alagad si Ginoo din mo direct sila hatag sa tagaag mensahe. Dili na ingonana. Magsugod na mismo gani sa imong pamilya. Kung ikaw gahi kag ulos yung panimalay, youth ka or anak ka, then ino kasi mama labhin ni hugas plato diri di ka mutuo nya mangangkon kag alaga kas Ginoo, ambot na lang nimo. Di gyud ko mutuo nimo ana. Kay magsugod na tanan sa mga basic kayo nga mga instructions so sa mga command sa mga tao nga dunay biological or moral nga authority over you. Amen.
sa gobyerno pa lang dan masinupakon na ka sa inyong eskwelahan, masinupakon na kang teacher, sa inyong panimalay masinupakon na ka sa imong kuyag ati mangangkon kang alagad ka sa Ginoo, makaingon ko nimong bakakon ka, because ang first step na mahimo kang servant sa Dios is preparation. Ang preparation atong iskutan diri, obedience in God ordained action. Amen. Na kay madugang na ma'am. Oo. na, siguro ako madugang ni Dr. Faulkner is katong I just recall a certain verse in the Bible that speaks of unsaon ba nimo pag-alagad sa Dios. Well, akong girelate ato bitong how can you follow God if in the first place it's hard for you to follow gani mga instructions from mga tao nga makita, no? How do you do that if ang Dios gani man dili makita sa tao pa lang daan nga makita di nakamutuman. So preparation really starts in the physicality aning kalibutan na. So before tapialan sa Ginoo og mga dagko pa nga mga trabaho, he's looking at our character, basic nga components sa atong mga lives, especially sa atong mga families and to the people around us. How do we submit to the circles of authority around us? So Okay. Basig mga tanang ka, Teacher Fred. Yung ano mo lagi nung si Moses, Pastor, kung malagi na siya ko, kinsa may kasugoon niya. Teacher Fred, itong anon ka na ko, Moses had been obeying his father-in-law for 40 years. Yeah, and to think, Teacher Fred, wala sweldo, Teacher Fred. At ito rin sa dito, niya siya may tig-atiman sa karniro sa iyang ugangan. Asa nga layo kayong mga bukid, abot sa dito, kipagkinta lang mga sibsiban, mga pagkaon, o katusas mga sopa, o atunay mga tubigan, para lang pag-atiman. And the Bible stated, Teacher Faith, nga katong tanan mga kanding mga ang urge nga iyang gatiman is dili to iyaha sa iyaha tong father-in-law. Kana pa lang daan for 40 years kang masigig tuman. Lalim ba na, Evangelist Chicken? Grabe. So, na-prove sa character ni Moses ang iyang obedience niya. That's why, appreciate na pilihan sa Diyos. So, dahil nga ang Diyos, ang Diyos di man mamilig ka ng, kung ano, di man mamilig alagad, bakak na. Ang Diyos di mamilig luwason, apan mamili siya kinsa yung himo niyang alagad. Amen. Sa unang is Biblia, many are called but few are chosen. So, ang Diyos mamili gina siya. Ayog tuo ti Sir Faith nga ang Diyos di mamilig mga servants, mamili na siya. Dili pwede nga masagad-sagad lang siya kung suru-suru ito sa public market, mingon siya, ikaw, alagad na ka na ko. Buti ka, ikaw. No. Your character matters. Our character matters. Dili na dunay mga tao nga ni-attempt sa pag-alagad sa Ginoo pan mahagbong bisan si King Saul gitaktak sa Dios because gahig ulo giinan ipapatay ang tanan ng mga kanding mga baka gahig ulo. Ikaw bisag asa pa ka sa pag-usay mahuman ni mga kurso, bisag asa pa ka dapitan ng eskwela ning kalibutan na kung na simple ang instruction ng Dios. Yan, nagsugod siyang pamilya, masinupakon ka, magsugod siyang eskwelahan, organisasyon, magsupak-supak ka sa imong leader. Ako kang tug-anan, maglisod gyud kag ka-qualify sa ministeryo or sa mission niya sa Ginoo nimo. Kaya ang Dios mulantaw gina siya sa obedience nato sa tong karakter. Mutuo ka na to, Sir Bert, o musupak? Too. Amen. So, ito ka na, Sir Bert, wala tayo lang. So, saan na ito pag-apply sa itong kinabuhay na Sir Bert? Embrace small, faithful steps today as part of a larger divine plan. Munang ikaw, Sir Bert, kay titudlo mga bata. Tudlo yung mga bata daan. Titudlo magyug ka sa church, sa school. Tudlo sila nga. Ang pag-serve sa Ginoo nag-start ni siya sa simple kayo, small nga ng mga lakang. Kung mingon imo nga kuya nimo nga hugasin ang plato. Hugasin. Kung mingon imong kuya nimo dagkutin ning sigarilyo dito. Ayaw na bata. Nga naman kay dunay mga sugo po sa mga nastaas nga limaw. So imong tudluan lang sila sa mga insakto. Basta maayo ang ngayong buhaton. Simple kayo nga mga butang, palaba, eskwela, sa mga teacher, sige na. Dili kay mudritso kuno hay ginagkuay nga mga lakang or mga steps. Sa ako nang giklaro Evangelist Mav nga Dios dili man sugod na tug ginagkuay nga mga buluhaton kung dili na improvement na to nga kasaligan ta sa gagmay. Amen. So, ang mga dagko gani nga mga ministry Evangelist Mav
resulta na lang na siya sa gagumay nga mga ministry nga ato ang nasugdan o natapos. So ato ang isip nga practical nga application niya na assess how you prepare for ministry or service. Apil ang study, apil ang prayer, kung naa instruction ng Ginoo nga fasting. Kung naa instruction ng Ginoo ni mga muampo, kung naa instruction ng Ginoo nga mo join kag corporate or communal prayer, pray. Di kay mayong kag direct sa Ginoo ay sig supak-supak. Kay mahagbungod jud Ginoo, tagakon jud sa Ginoo kay maglagod jud ang Dios anang mga bulayog na mga tao. So, sama nga ang usa ka sundalo nga mutuman siya sa iyang commanding officer. Kinsa instruct niya, iyan tumanon. Hangtod, mabot ang punto, mabot ang panahon nga siya, ma-promote siya, mahimo ang ganit siyang general o sa siya dagko yung mga posisyon. Mahimo siya nga taas ang posisyon. Yun na iwan mo. So, muna siya preparation. Amen. Walay preparation, walay obedience. Mayroong tag-obedience in God-ordained action. Ang Diyos, doon sa mga sugo nga, di takabantay nga ang Diyos hindi ay naglantaw na to. Sugdis yung panimalay. Sugoon kasi mo mamagpanglaba. Laba. Sugoon kasi mo mamabahugas plato. Panghugas og plato. Di kayo mingon. Unya na diha ka mag-Bible study pa ko. Agoy ka na ko. Di na mao yung giingon mo sa iyo. Wala na mao. Okay, second evangelist Mav. Sa tuig kadawang P, Evan Mav. Ikadawang P is presence. Presence. Presence simply means God accompanies the called and chosen. Ang Dios muuban siya sa iyahang gitawag o gipili. Ang Dios muuban siya sa iyahang gitawag o gipili. So what the text shows, the action occurs because God has spoken. Moses and Aaron stand before Pharaoh with divine backing. And even when Pharaoh's heart is hardened, God remains engaged in the drama. Wala sila pasagdai sa Dios. Wala dingon ang Dios nga Moses, kamuray bahala dito. Sugoon mo na ako dito. Nya, kamuray bahala. Na Teacher Fred, ako'y assure nimo nga kung ang Dios masugo nimo, ubanan ka niya. Siya ko'y nanugo. Ha? Ang nakalahi sa tao kay like maingon sa dito nga, sige, ka na lang bayhan na pong uyabi. Kaya ako rin bahala ni mo niya. Pag hearing dito, pangutanon, ngano man kang nanguyab ka ng taga-kuhan. Nanguyab ka ng taga-bayawan. Way mo tingog kung mo laban, kaya nagpasalig, kuhan na. Nangunaw na. So, nangunaw na. So, mangatol na lang ka ba? Okay. Ngunit lang nga, kuhan mo good pastor, ganang gingnan mo ito, kapasalig ko niya, pastor, nga siya ko ni bahala. Nga, wala lagi katabang. So, dili nga na ng Diyos. Nagkaroon ka-remember mo ko sa kauban sa church ba nga. Ako, sige, patawag nga, ano, manggang nanguyab nga ng tagabayawan. Ingon mo ko to si Kuan, nga siya rin bahala. Ko niya, wala lagi katabang. Sumuodan, iubos ko kay gibiyaan ko sa ere. Ang Diyos dili nga na. Kung suguon ka sa Diyos, hangtod sa katapusan sa iyong kinabuhi ni mo, ubanan nga niya. So, unsang may nakalahi sa Dios sa Dios na to, Teacher Faith? Ang Dios mutuman sa iyang mga saad. Sa kalipay o sa kaguol sa kinabuhi na agad ang Dios. So, with regards to presence, God accompanies the called and chosen. Unsang may na-appreciate nimo sa Dios, sa batasan ng Dios dining bahina? Na-appreciate na ko, Dr. Faulkner, kay bisan siguro mingon ta nga innate or natural sa tao nga kapuyon or mingon ta nga mo give up guro, pero ang Dios kay bahalag kapuyon ang tao. Ang Dios kay kanunay siyang naa o wala siya naglantaw sa imong apan, kanunay siyang naa maguol man ka o anaa sa kalipay, ana ang Dios ug mutuman pud siya sa iyang mga saad. Dili sama sa tao nga murag saad pero hingla biyaan ra ka sa ere. Ang Dios inig mo saad siya iya gyud ang tumanon. Doon ako illustrative thought nga ako i-share ninyo. That the presence of God is not a trophy to be displayed. Ang presensya sa Dios dili na siya trophy nga imong i-display sa inyong balay. Ang presensya sa Dios, Teacher Faith, is a reality that sustains us in the face of resistance. Damo gyud mga panahon gyud nga gisugo ka sa Dios, dili tuganan nga nako.
In fact, most of the time when you are instructed or commanded by God to do something, to fulfill a certain mission to your faith, most of the time you will face resistance. Ug diha nimo makita nga ubanan hinon ka sa Dios. Dili ka bingon nga kanang ubang mga tao sa ingon Ginoo, musimba ko ng Lord, we worship you kanang mga ano ba mga elementary ng mga Kristohanon bitaw sa atong panahon karon milak-hilak mga emotional kay manimba nga Lord, I worship you Lord, I need your presence. Ngano mag-need ba kasi presence sa Ginoo sa pagsimba nimo? Pimutanan ko nimo. Unsa may difficulties, unsa may mga challenges nimo nganong isibig kag pangitas presensya sa Ginoo. Ha? Ang diapasos mga Kristohanon ni Ivan Mab kay musimba para makahilak. Mo. Hindi sila kahilak kung nagwala mi ilang Domingo. Ha? Imagine mo si Moses masigihilak Lord, misimba na pugol mo hilak na pugo. Now ang mga tao ra bagay sa Biblia, Teacher Faith no, mga tao sa Old Testament, ilang Abraham, Isaac, Jacob, dili ba to mong hilak tong mga tawanan na to. Dito magsigighala dito sa altar dito mag-ihaw og mga manalap yung hilak na pud sila. Okay. Mila man gud ang atong generation karon. Ang mga atong generation karon mga mila ba, mga puyay bitaw, mga dali ra kayo matandog. Makadungog dayon ka ng piano, warm pad, na hilak dayon. ang mga lagad sa Ginoo sa Old Testament, ang mga lagad sa Ginoo sa New Testament sa panahon nila Apostol Paul ug Peter, mga strong to sila nga mga tao. Dili to sila magsiingon Lord ganang we seek your presence para mohilak ni. Dili na may purpose nga nangita ka sa presensya sa Dios para mohilak ka. Di kun muna contrary na sa atong generation karon mga churches karon kanta para mohilak, music para mohilak. Kung ano may apas nimo si Moses nag-need sa presensya sa Ginoo because di siya kanang mabiyaan siya or mapasagdaan siya. And in fact nag-assure ang Dios na siya dihang si Moses moadto siyang mission niya para matubang ni Paraon, ang Dios muuban niya. Amen. Dili na sari mohilak si Moses. Matubang pagkaparaon matubang kag harit itong gahi kasing-kasing imhilak pud ka. Dili na. So ang essence din is that wala ningon ng Biblia nga ang presensya sa Dios is sama sa trophy nga imong i-display sa imong balay. Usa ka na siya ka realidad, usa ka na siya ka proof nga muuban sa nimo in the face of resistance. Kaya nasayod ang Dios nga sa imong mission, sa imong ministry, sa imong ginabuhat, sa imong mga lakaw, sa iyang tahas nga iyang ipabuhat nimo, daghang mo supak-supak. Magunsa man na sige kag gilak-hilak di ato ka sa imong sa church building nimo ato ka sa fellowship center mo hilak-hilak ka. Unya pag-abot na nimo sa imong mission nimo duduan na yung Ginoo wala na ni uban nimo. Na. Bahalag ako Ivan Mab, simpa ko, bahalag di ko kahilak. Sa panahon nga mukanta di basta kay kung nagatumbang na ko gubat sa kinabuhi ang Dios uban ako. Amen. Unsa may kalainan na Teacher Faith? Mila ko ni magitali sa uban ako. Nakada-learn ron? Amen. Nga sa imuhang gimension Dr. Faulkner nga kalagmitan sa mga Kristohanon karon kay nag-agad kung unsay Emotion. tulo silang luha, kung naay luha na ang Dios, kung walay luha murag delikado taan eh. Magbala kayo. Mala. And pwede ta maingon dito nga siguro ang ilahang naandan siguro nga ingon ana pero dili po ta pwede maingon nga ang Dios kay iagi ra nato og emosyon lang basta kay nasayod ka nga ang Dios ana ataliwala sa imong mga gipang-agian sa kinabuhi daog ka og dili pod abi kay simba og nya wala ang music wala nakapatulo sa imong luha, wala ang Dios diha. Murag kung kana nga mindset siguro is delikado ka nga Kristohanon tungod kay ang Dios kay dili siya mopatulo sa imong luha inig panahon sa gubat apan siya ang Dios nga molig-on nimo, siya ang Dios nga panahon sa gubat, panahon sa mga naipangsagubang sa kinabuhi motudlo ang Dios nimo pinagi siyang pulo nga unsaon pag sokol ug unsaon pag atubang niining mga hagit sa kinabuhi. Buha ka Teacher Faith. Palakpak ka rin. Balik ni. Story Teacher Faith. Regular na ni. Okay, so ito yung first nga P, Evangelist Chicken. Ang first nga P is preparation, Second. presence, and Third is purpose. Pag may tag-purpose, you have to participate in God's redemptive plan. Kay yes, pasaligan ka sa Ginoo, mingon siya nga, sige, prepare na ka, obey ka. Dayon na pa yung presence. Mingon siya nga, na kanang kuhan,
Kada bang ubanan ka nako. Pero wa po ka kasabot sa purpose nganong uban po. Nganong mo pauban ka sa Ginoo. May imagine mo lang tao ginuuban ni ko mingon ano man. Ako talaga ni wala lang Lord kay murag feeling na ako Ginoo nga sada ko ubanan ko nimo. Amen. Na kayo masulti na mo before ko mo panapos ana. Sayo naman siya. Bitaw. Participation in God's redemptive plan. Well, diri na to makita ba nga ang mga tao karong panahon na is, well, the presence of God should be there for a purpose to accomplish something yun. Balikon po na ko itong ingon po ganina, no? It's not just a trophy nga display lamang, no? And it's not merely just for you call on God's presence para paranglitan katurang makahilakta, no? It's not actually serving its purpose. Kutob Radiana, nakatawagan ni ko Dr. Faulkner, bitaw kay God is being reduced. His presence is being reduced into something tigpahilak ra nimo. Nako, hoy, sa manang klase nga Dios. Nalipay ko tong gingon nimo Dr. Faulkner, no nga kuan kanang ang mga kanang alagad gyud sa Dios nga iyang gamiton makabarog yun ang lig-on dili mga mila, especially this time around nga there are a lot of Christians nga kana bitong over na kayo nga ilahan na lang kay sensations na lang ba. And that's very poor use of the purpose, I mean the presence of the Spirit of God. Supposed to be it should let's say affect a lot of people. Na purpose ba may imong gawas no ng mga tao inana bitaw dili kay nimo ra kutob, it only worked on you nga may gid pudunta if nagyo transformative bitaw gyud nga kuan kanang effect sa imong bahin nga nakaglorify sa Dios ug makapekto sa mga tao sa palibot nimo nga igo ra mo kang nihilak ni lusbog, no? Dai kanina ra pug uban katong nakatawa ko tong example. I think we talked about that from the past nga nay mga tao karon, Lord, let your presence come, then pagkahiman-himan nga kanang naanang sensations, so, ligid-ligid na sila, no? Ligid-ligid na sila sa yuta, then puti pa kayo, din pagkahiman. Puti pa sanina. Puti pa kay mga sanina, no, di pagkahiman-himan. Hugaw na, moingon jud ko, what a poor transformation. Pagpangon mo ra gyapon. Isugo sa kinug mission wag mo tuman. Nagaligid-ligid, lakilak dayon naipabuhaton ng Dios dili mo tuman. Tinuod. Anyway, okay, nini nga kabuntagon mga higala sa atong pagtapos na to. We have to live with a larger purpose beyond personal comfort or success. Like, how does your work witness to God's character and plan? Kung naman gani kaya ngayong buhaton nimo, first is you have to seek opportunities to serve in ways that advance justice, mercy, and faithfulness. Nama karon nga naatay crisis ang atuang nasod sa Pilipinas. You should align personal aims with God's redemptive plan and recognize that results belong to God. So, unta din kabuntagon mga higala, masayran ninyo nga God's plan often requires patient endurance. And because the miracle unfolds within a story bigger than the immediate moment. Naidaghang ipabuhat ang Ginoo nato nga ang pinaka-purpose nini mao ang pag-display sa iyang power, sa pag-reveal sa iyang glory. Dili kay kutob ra kaming grabe ang Ginoo, nakahilak ko. Then unsa may nahimo sa Dios? Wala ra, nakahilak ra ko. Dili na mao. So dunay ang usbon sa kalugar, usbon. Kung kinahanglan mo sa kalugar justisya, ipakita sa Dios ang justisya. Kung kinahanglan mulaban siya. Kung kinahanglan dunay ipagawas ng mga katawan, dunay i-deliver mga katawan gikan sa oppression sa yawa, buhato na sa Dios. Mauna siya pinaka-purpose dili kay kutob ra tulot-tulot sa luha. Anyway, salamat sa pagkauban. God bless you.